wonderful Savior is Jesus my Lord, a wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of his love. Sa ating pong pagbabasa ng salita ng Panginoon, ay nais ko pong buksan natin ang ating pong mga banal na kasulatan sa aklat po ni Habakuk, Kapitulo 1, mula po sa talatang 1 hanggang sa 5. At dito po ang magiging batayan natin sa ating pong pagbubulay-bulay ngayong umaga. Ang aklat na ito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Habakuk. O Yahweh, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa iyo? Bago ninyo ako dinggin, bago ninyo ako iligtas sa karahasan. Bakit puro kaguluhan at kasamaan ang ipinapakita mo sa akin? Sa magkabi-kabilay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang karahasan at ang labanan. Ang batas ay wala ng bisa at walang pakinabang. Hindi umiiral ang katarungan. Sa husgado ay laging natatalo ng masasama ang walang kasalanan. Kaya't nababaluktot ang katarungan. Pagkatapos ay sinabi ni Yahweh sa kaniyang bayan, masdan mo ang mga bansang nakalipalibot sa iyo at mamamangha ka. At magugulat sa iyong makikita. Hindi magtatagal at mayroon akong gagawing hindi mo mapaniwalaan kapag nabalitaan mo ito. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita sa ating pong puso. Tayo po ay sumandaling manalangin. Salamat po dakilang Diyos muli sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa bawat isa at gayon din po sa iyong pag-iingat sa amin sa buong magdamag. Salamat po sapagkat ang kasiglahan at kalakasan na mayroon kami ay pagpapatunay ng iyong dakilang pag-ibig sa iyong mga anak. Salamat po sa sandaling ito, Panginoon, na muli po naming matunghayan ang buhay ni Habakuk na kung saan ipinagkaloob mo sa kaniya ang panggitain na nagbigay sa kanya ng kabigatan sa kanyang puso, na dahilan siya po'y lumapit sa iyo't sumangguni. At dalangin po namin, Panginoon, sa umaga pong ito ay tuluyan po at lubusin ang aming kaalaman upang kami ay matuto mula sa araling ito. Puspusin po kami, o dakilang Diyos, ng iyong karunungan at ng iyong banal na Espiritu. At higit sa lahat, dalangin po namin, Panginoon, nagabayan po kami sa aming pong pagbubulay-bulay. Sapagkat ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kahapon po ay pinag-aralan natin yung hinaing ni Habakuk at ang kaniyang akusasyon o paratang sa Panginoon. At siya po ay nanaghoy o siya po ay nanawagan sa Panginoon upang makamit nawa niya yung kasagutan. Subalit tila bagang sa kanyang pakiwari
at sa kanyang sapanta na tila bagang hindi siya naririnig ng Panginoon. Na dahilan na kanya pong binigkas sa kanya pong damdamin mula sa kanyang puso. Nasabi niya, O Diyos, tila kayo po ay walang pakialam sa amin. At matatandaan natin, sabi nga, siya po'y nanaghoy, siya po'y tumawag sa Panginoon. At ang kanyang pagtawag ay sabi niya, Panginoon, hanggang kailan? Hanggang kailan? Kaya makita natin dito na kung saan ay sabi niya hanggang kailan. At ilang mga sabi niya ilang bisis niya pong binanggit yung salitang Lord, how long? Gaano katagal? Matagal pa ba, Lord? Yun po ang kanyang nasa kalooban. Nasa kalooban. Ano po? And he accused God of being indifferent. Sabi niya, Panginoon, wala kayong pakialam sa amin. Kaya kung makikita po natin dito, siya po ay lubos na nalangin sa Panginoon. At ang kanyang panawagan, ang una po, na ibig sabihin, na iniwan natin kahapon. The first word, cry, means to cry for help. Nanawagan po siya ng tulong. Yung pangalawa pong panawagan niya, the second word, cry, means to scream. Siya po ay humiyaw. Di ho baga kapag mabigat na ang problema sa atin, ay tila bagang walang pumapansin sa atin, kaya po tayo napapahiyaw upang makakuha ng atensyon. Makikita po natin na si Habakuk ay kanya pong nakikita at napagmamasdan yaong pong pagiging talamak na kasalanan sa kaniyang bayan. At nakikita niya yung pagkasira ng kaniyang lipunan, na nakikita niya na ang kalalagayan ng politikal sa bayan ng Huda ay nasisira at bumababa ang kanilang moralidad. Ang kanilang ekonomiya ay apektado sa dahilang hindi mahusay ang pamamahala sa kanilang bayan. Kaya kung makikita po natin ang nangyari o naging karanasan ni Habakuk, ay nabanggit ko po kahapon na tila po bagang mayroon pong pagkahawig sa ating pong panahon. Kaya lang po, nung kapanahonan ni Habakuk, parang pakiramdam ko, nung aking pong inoobserbahan ang mga katagang ito, at pinag-aaralan, ay hindi po ganun katindi yung politika noon. Yung politika natin ngayon malupit Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Oo nga't ang ating pong bayan ay talamak na sa kasalanan. Ang ating pong bayan ay sadyang marami na higit po nang nakakalimot ang karamihan sa Panginoon. Nung dumating ang pandemic o ang pandemya, ay doon po lamang napukaw ang bawat kamalayan ng mga tao na manumbalik sa Diyos. Subalit, kahit maging hanggang sandaling ito, talamak pa rin ang kasalanan na ginagawa sa ating bayan. Kamakailan, ito po yung naging laman ng balita, na dyan po sa parte ng Candelaria ay may nahuli pong drug lord at nakakumpiska po sila ng kalahating tonelada ng shabu. Sipin niyo po, kung iyan pong kalahating tonelada ng shabu ay napunta sa market o sa merkado, gaano at karami ang mga tao na maaapektuhan nito at masisiraan ng ulo. Makikita po nyo ngayon
na ang kalalagayan ng politikal ng ating bayan ay tila bagang wala pong nagawang mabuti ang ating pong presidente, kung kaya nga po siya binabakbakan ng karamihan sapagkat matunog na po ang eleksyon at marami ang pumuporma na nais po nilang manungkulan din sa bayan. Subalit kung titignan mo ang kanilang mga katangian ay bulok pa po kaysa sa kanilang binabakbakan. Ito po ay similar nung kapanahonan ni Habakuk. Kung atin pong makikita, sabi nga po dito, kung atin pong makikita na yan, ito. Kung atin pong makikita na yung injustice, yung wala pong katarungan, indecency, sabi niya, at yung mga hindi na po minsan katanggap-tanggap sa moralidad ng tao, ay makikita niyo po sa ating pong lipunan sa buong mundo o kahit saan ka man naroon, na ang sanglibutan ay pabagsak na at patungo na sa kapahamakan. Si Habakuk ay nanalangin po sa Diyos. Dala-dala niya ang kabigatang ito at siya po'y kung ilagay natin sa isang mababaw na pananalita, siya po'y umiyak sa Panginoon. Siya po'y nanawagan sa Panginoon ng tulong. Siya po'y nanaghoy sa Panginoon at dinala niya ang kabigatan ng kanyang bayan na kung saan ito po ay nasisira na sa kanilang talamak na kasalanan. He's screaming out to God. Siya po ay humiyaw upang sa kanyang sapantay mabibigyan siya ng atensyon at maririnig siya ng Diyos. But yet, sabi niya, it seems to get no answer to his prayer. Ngunit, pansin natin na tila bagang walang katugunan sa kaniyang panalangin. Mga minamahal, minsan sa ating pong buhay, yaong pong marubdob nating pananalangin, yung tayo po'y nananaghoy sa kabigatan ng ating pasampasan, na nakikipagbuno sa mga suliraning pagsubok sa buhay, at tayo po'y nananawagan ng tulong sa Panginoon at tila bagay, hindi tayo naririnig ng Panginoon. Darating po ba sa punto na magiging katulad tayo ni Habakuk, na akusahan natin ng Diyos na walang pakialam, walang malasakit sa kaniyang bayan? At kung kayo po ang sa ganitong kalalagayan, ano po ang magiging panalangin po ninyo? Sa ikalimang bahagi ng ating pong pag-aaral, ay makikita po natin yung una, kung matatandaan mo nyo, na sabi niya that Habakuk accused God of being indifferent. Kanya pong pinaratangan ng Diyos ng walang pakialam. Ang pangalawa po sa ating pong panglimang bahagi ng ating pong pag-aaral, and he accused God of being inactive. Kanya pong pinaratangan ang Diyos na hindi hindi kumikilos, hindi tumutugon, hindi nagkakaroon ng kumbaga malasakit sa kanyang panawagan. At narito po ang kanyang tanong. Sabi niya, Panginoon, O Lord, how long? How long? O pwede naman nating tanungin, sasabihin natin, Panginoon, bakit? Anong nangyayari ito? Ito pa kung babasahin po natin, yung nangyari sa sitwasyon ni Habakuk. Sabi niya, Panginoon, gusto kong basahin yung verse 5 o verse 4. Kasi ito yung yung mas lalong nagpabigat kay
kay Habakuk. No? So, ang batas ay wala ng bisa at walang pakinabang at hindi umiiral ang katarungan. Sa husgado ay laging natatalo ng masasama ang walang kasalanan. Kaya't nababaluktot ang katarungan. Ilan po sa mga nababalitaan natin at kung mayroon tayong nababalitaan, na tila bagay yung tao na namumuhay sa kasalanan, sila pa rin ang malakas ng loob. Na magdala kay Tulfo. Pagkatapos, ang pag-uusapan doon ay yung personal na buhay. At tila bagang yung mga gumagawa ng paglabag sa batas at sa alituntunin ng Diyos, ay sila pa rin napapanigan na kung saan na sa kanila, tila bagang sa kanila ang katarungan. Ngunit, ang sabi po ng Panginoon kay Habakuk, pagkatapos ay sinabi ni Yahweh sa kaniyang bayan, masdan mo ang bansang nakapalibot sa iyo at mamamangha ka at magugulat ka sa iyong makikita. Mga minamahal, si Habakuk po ay pinaratangan niya ang Diyos na hindi nagmamalasakit sa kanya. Pinaratangan niya ang Diyos na hindi na hindi siya kumikilos, tumutugon sa mga panalangin niya. Kaya sabi niya, why Lord, anong dahilan? Bakit ganito? Bakit ganito? Sabi ko nga, madalas, minsan, ano ba yung panalangin natin sa Panginoon? Ano ba yung pinapanalangin natin minsan sa Panginoon? O tinatanong natin ng Panginoon, bakit ang tagal? Why? Why the word, why ang salita pong bakit ay napakahirap pong sagutin. Minsan napakahirap bigyan ng solusyon kung bakit. Bakit kaya ang tubig ay nakababasa? O, di ba? Mga tanong ng bata, bakit ang alapaap ay bughaw? Bakit ang mga dahon ay berde? Why? Why? Pero alam po ninyo, hindi po madali. Tugunin man ang mga sagot na ito. Hindi man madali tugunan ang mga katanungan ito doon sa mga magtatanong na inihahalin tulad ang kanilang mga ganito. Bakit nangyayari ito na siyang ipinapakita mo sa akin ang lahat ng kasamaan? Ang sabi ni Habakuk sa Panginoon, why thou you show me iniquity and cause me to behold grievance? That means, sabi niya, bakit mo pinapakita ito, Panginoon, sa akin? Lahat ng kanilang kasamaan. Sabi niya, for spoiling and violence before me. Sabi niya, Panginoon, bakit itong mga karahasan na ito ay pinapakita mo sa akin? In other words, kung titingnan po natin, sabi niya, therefore, sabi niya, ang batas ay wala ng katarungan. Ang mga matuwid ay natatalo ng kasamaan. Yung mga masasama ay nangigibabaw sa mundong ito kaysa yung mga taong gumagawa ng mabuti. Na maging ang mga batas at ang hukuman ay nagiging baluktot. In other words, and he is saying, God, you are inactive. Hinahayaan mo, Diyos, ang mga nangyayaring ito. Bakit ang mga husgado, ang kanilang mga kasalanan sa tao o yung mga makasalanan na tao ay nagigibabaw kaysa yung mga matutuwid na dapat hindi parusahan? Sabi niya, sa ibang tao,
Ayaw nilang marinig ang patungkol sa kasalanan kapag ipinangaral ito ng isang mangangaral. Ang kanilang magiging mga mananampalataya o ang bawat isa sa atin, ayaw natin pakinggan, mga minamahal, ang patungkol sa kasalanan. Ang nais lang natin na mapag-aralan at pagbulay-bulayan ay umpong mga mabubuting bagay na pabor sa ating kapakanan. Makita po nito. Ito po yung panaghoy ni Habakuk. Yung kanyang pangalawang paratang sa Panginoon na tila bagang hindi kumikilos ang Panginoon at hindi tumutugon ang Panginoon. Kung matatandaan po natin, minsan nangyayari sa buhay natin ang ganito ring paratang sa Panginoon sa panahon na hindi po natin nakakamit yung ninanais nating tugon doon sa ating pananalangin o sa ating ipinanalangin. Ang mga pag-alaalang ito sa buhay ni Habakuk ay walang kahalintulad sa panahon natin ngayon. At tayo po na mananampalataya nagkakaroon ng kabigatan na naghahanap ng isang tagapanguna sa ating pong bayan na maaring makapagbabago. Tanging ang Diyos po ang makatutugon nito. At tayo po ay kanyang tinuturoang maghintay sa takdang panahon, sa kanyang kapanahunan. At hindi po maging tama na ating pong paratangan ng Diyos na wala siyang pakialam at hindi siya nagmamalasakit sa atin. Hindi natin siya pwedeng paratangan na siya ay hindi kumikilos at gumagawa ng kaparaanan para tugunan ang pangangailangan natin. Kung hindi po't lagit nandyan siya sa tuwi-tuwi na. Pinapakinggan niya ang bawat hinaing ng isang mananampalataya. Prayed the prayer with no reply. Words flowed off into the night. Couldn't cut out doubt with the sharpest knife. Oh, God, forgive us. Silence isn't comfortable. Drive through peace and instant hope. And our shallow faith, it has left us broke. Oh, God, forgive us. Oh, God, forgive us. A slave to our uncertainty, help us with our believe. Oh, God, forgive us.
Tayo po ay magsara sa panalangin. Dakilang Diyos, nakita po namin ang talagang nararamdaman ni Habakuk. Kabigatan kung saan ay nakita niya ang kanyang bayan ay tunay na lugmok sa kasalanan. Kaya po sa kanyang panaghuhoy sa inyo, ay kanya pong hinihintay kung hanggang kailan lilipas ang suliranin o ang kanyang pakikipagbuno sa kabigatang nararamdaman niya sa kaniyang bayan. Salamat po, Panginoon, sapagkat ipinakita mo maging sa amin sa kapanahunan namin na hindi po namin dapat abutin yung ganong kalalagayan na kayo po ay aming paratangan na hindi nagmamalasakit at walang pakialam. Kung hindi po kami dapat matuto, Panginoon, na maghintay sa iyong dakilang kalooban. O Panginoon, ang aming pong bayan ay nasadlak sa kasalanan. O Panginoon, ang aming pong bayan ay nasa gitna po o nasa kalagitnaan ng pandemya na kung saan marami na pong nauutas na mananampalataya, manggagawa, mahal namin sa buhay, mga kaibigan, at marami pang iba. Ngayon nga po, Panginoon, sa umaga po ito, namamanikluhod po kami, nadalawin po kami ng iyong kapangyarihan upang mabigyan ng lunas ang pandemya sa aming bayan. May pangaral ang iyong salita upang ang aming pong bayan na nasadlak sa kasalanan ay sila po'y makakita ng liwanag mula sa iyong salita. Na sa pamagitan po nito ay kanilang mapatutuhanan na sa panahon na tanggapin nila si Kristo bilang sarili nilang Panginoon at tagapagligtas ay mababago ang kanilang buhay, ang aming bayan. Kaya dakilang Diyos, dalangin po namin, gamitin mo kami na iyong mga anak, maging liwanag at asin ng sanglibutan ito upang sila po ay maakay namin sa iyong dakilang paanan. Maraming salamat po sa iyong salita na nahayag sa aming puso. At ngayon sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama at ang biyaya ng Panginoon Kristo, ang pakikipisan, pangaliw, paggabay ng Banal na Espiritu, siyang sa atin mula ngayon hanggang sa pagbabalik ng ating tagapagligtas sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi niya po sa Romans chapter 8, verse 28, at ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Salamat po sapagkat ang Diyos sa Kanyang sapat na biyaya ay lagi po siya nandyan, tumutugon ng ating pangangailangan. At higit sa lahat, tayo po ay Kanyang iniingatan. Ito po muli ang isa pang edisyon ng ating pong morning meditation. At ako po si Pastor Jan, na nananalangin na nawa ang biyaya ng Panginoon ay managana sa inyo sa araw po ito. Magandang umaga po at magkita-kita tayo bukas sa pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon sa ating pong. Maraming salamat.